Akala ng karamihan ng mga fans ay tapos na ang dynasty ng Warriors noong 2021-2022 season. Wasak ang core, injured ang mga bituin at tila nalubog na sa limot ang dating kinatatakutang koponan, pero nagkamali sila mga idol dahil pinatunayan ng Warriors na maibubuga pa sila. Mula sa abon ng pagkatalo, muling bumangon ng isang impyerno. Sa pagbabalik ng kanilang puso at kaluluwa, isang team na binuo hindi lang sa talento kundi sa tiwala, sistema at championship DNA. Unti-unting nabuong muli ang kanilang identity. Hindi ito basta comeback story mga idol, isa itong paalala sa buong liga kung sino talaga ang hari. At pagdating ng 2022, sa harap ng mga pagdududa sa gitna ng bagong henerasyon ng mga bituin, muling umaling nga asawang sigaw ng tagumpay. This is the story of redemption, legacy at muling pag-angkin ng trono. Ito ang pagbabalik ng Golden State Warriors. Bago natin maintindihan ang tamis ng 2022 championship, kailangan muna nating balikan ng pait ng mga nakaraang taon. June 2019 sa Oracle Arena, ang huling laro sa makasaysayang building na yon, ang Golden State Warriors, ang pinakakinakatakutang team sa buong mundo, ay unti-unting nadudurog sa harap ng mga kamera. Si Kevin Durant bumagsak dahil sa torn Achilles. Si Klay Thompson tumatakbo pababa ng court, biglang napahawak sa kanyang tuhod, torn ACL. Natalo sila sa Toronto Raptors, pero ang mas masakit, nawala ang kanilang aura ng invisibility. Ang mga sumunod na taon ay parang isang madilim na pelikula para kay Stephen Curry at sa Warriors franchise. Umalis si KD papuntang Brooklyn. Si Klay hinagtamo naman ng torn Achilles. Naiwan si Steph para buhatin ng isang team na puno ng mga rookies at G-League players at mga veterans na wala na sa prime. Noong 2019-2020 season, nabali pa ang kamay ni Curry. Ang resulta, ang Warriors, ang dating hari ng NBA, ay bumagsak sa pinakailalim ng liga na may 15 wins lang at 50 losses. Sila ang naging laughingstock ng NBA. Noong 2020-2021 season naman, nagalahalimaw si Steph. Nanalo siya ng scoring title, nag-average ng 32 points per game at naglaro ng marahil ang pinakamagandang regular season sa kanyang karera. Pero hindi ito naging sapat mga idol. Sa play-in tournament, natalo sila ng Los Angeles Lakers dahil sa isang clutch shot ni LeBron James at tuluyan napatalsik ng batang Memphis Grizzlies. Dito na nagsimulang magingay ang mga kritiko. The dynasty is over. Sabi ng mga sports analyst sa TV, Steph Curry is aging. He can't carry a team without a super roster. At higit sa lahat, wala siyang finals MVP. Binansagan siyang frontrunner. Sabi nila ang championship window ng Golden State ay sarado na. Pero pagkatapos ng pagkatalo sa Grizzlies, humarap si Steph sa media. Medyo nakayuko, ramdam ang bigat ng pagkabigo, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Binitawan niya ang mga salitang magiging propesiya. You don't wanna see us next year. Fast forward sa 2021-2022 NBA season, walang masyadong nag-expect sa Warriors sa mga preseason prediction. Mas paborito pa ang Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks. Pero agad di pinakita ng Golden State na iba ang timpla nila ngayon. Nag-start sila ng season na may 18-2 record. Ang sistema ng Warriors basketball, yung magandang ball movement, non-stop na takbuhan at pagpapakawala ng tres ay nagbabalik. Pero ang regular season na ito ay naging special hindi lang dahil sa panalo kundi dahil sa kasaysayan. December 14, 2021, Madison Square Garden, ang pinakasikat na arena. Kailangan na lang ni Steph ng 2 3-pointers para basagin ang all-time record ni Ray Allen. Sa unang quarter, pagkatapos makatanggap ng pasa mula kay Andrew Wiggins, itinaas ni Steph ang bola at pinakawala ng kanyang trademark na tira. Tumigil ang laro. Naghiyawan ang crowd sa New York. Niyakap ni Steph si Draymond Green, ang kanyang tatay na si Del Curry at syempre si Ray Allen na nasa courtside. Sa sandaling yun, opisyal na siyang kinoronahan bilang pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng basketball. Wala nang debate mga idol, pero hindi pa kompleto ang kwento. January 9, 2022, pagkatapos ng 941 na araw ng matinding rehab, paghihirap at pagiyak sa sidelines, nagbalik si Klay Thompson. Ang ingay sa Chase Center noong gabing yun ay nakakabingi. Nang gumawa ng unang basket si Klay, isang matinding dunk sa gitna ng traffic. Ramdam mo ang bigat ng nawala sa balikat ni Steph. Buo na ulit ang Splash Brothers, buo na ulit ang Big Three kasama si Draymond. Sa kabila ng magandang simula, hindi naging madali ang pagtatapos ng regular season dahil sa buwan ng March sa isang laban kontra sa Boston Celtics, nag-dive si Marcus Smart para sa isang loose ball at bumagsak sa paa ni Steph. Nagresulta ito ng sprained ligament. Na-sideline si Steph para sa huling bahagi ng season. Pumasok ang Warriors sa playoffs na may mga katanungan. Babalik ba sa forma si Steph? Kaya ba nilang manalo sa isang stack na Western Conference?
Well, sa first round ng playoffs, kalaban nila ang Denver Nuggets, pinangungunahan ng back-to-back MVP na si Nikola Jokic. Well, dahil galing sa injury, nagdesisyon si Coach Steve Kerr na ilagay muna si Steph sa bench. Si Stephen Curry, ang mukha ng prangkisa, ay naging 6-man at imbes na magreklamo, niyakap niya ang roles. Sa Game 2, pumasok si Steph off the bench at nagpasabog ng 34 points mga idol sa loob lang ng 23 minutes. Dito rin ipinakilala ang bagong death lineup na tinawag nilang PTSD. Paul Thompson, Steph at Draymond kasama si Andrew Wiggins. Nawasak nila ang Denver Nuggets sa 5 laro at ang sigaw ni Steph, "I'm back," pagkatapos na isang clutch layup. Sa second round, nagabang ang Memphis Grizzlies. Ito ang team na nagpatalsik sa kanila noong nakaraang taon. Ito ang mga batang uhaw na agawin ng corona, si Ja Morant, Jaren Jackson Jr. at Dillon Brooks. Ang sering ito ay naging sobrang pisikal at madugo. Sa Game 2, na-injure si Gary Payton II dahil sa isang flagrant foul ni Dillon Brooks. Na-injure rin si Ja Morant sa kalagitnaan ng serye. Sa Game 5, binugbog ng Grizzlies ang Warriors ng halos 40 points habang pinapatugtog ang Whoop the Trick sa arena at sumasayo pa si Steph Curry sa gilid para itago ang frustration. Pero sa Golden State, kapag Game 6, alam na ang lahat kung sino ang darating. Sumabog si Klay Thompson mga idol at sa fourth quarter kinuha ni Steph ang manibela. Nagpakawala siya ng mga dagger threes na tuluyang nagpalubog sa Grizzlies. Pinatahimik nila ang mga maiingay na bata ng Memphis, Warriors in 6. Sa Western Conference Finals, kalaban naman nila ang Dallas Mavericks at ang batang henyo na si Luka Doncic. Marami ang nagsabi na baka hindi kayanin ng Warriors ang isolation ni Luka, pero ipinakita ng Golden State ang halaga ng championship experience. Dinepensahan ng maigi ni Andrew Wiggins si Luka ng buong court at sa opensa naman nag-clinic si Stephen Curry. Dito na tuluyan naging global fenomeno ng isang simple gesture tuwing pumapasok si Steph ng isang clutch 3-pointer sa fourth quarter para sa iluhan ng panalo. Pinagdadaop niya ang kanyang mga kamay, inilagay sa gilid ng kanyang mukha at ipipikit ang kanyang mga mata at dito na buo ang The Night Night Celebration. Isang mensahe na tapos na ang laro, pwede na kayong matulog. Naging viral ito, ginaya ito ng mga sikat na atleta mula sa soccer kahit sa mga bata sa kalye. Well, tinapos ng Warriors ang Mavericks sa 5 laro at sa kauna-unahang pagkakataon ginawad ang Magic Johnson Western Conference Finals MVP trophy at syempre ibinigay ito kay Stephen Curry. Bumalik ang Warriors sa NBA Finals matapos ang 3 taon na puno ng pagdududa. Ang pumasok sa NBA Finals mula sa East ay ang Boston Celtics. Ito ang pinakamasamang matchup para sa Warriors mga idol. Ang Celtics ang may pinakamagandang depensa sa buong liga sa season na yon. Malalaki sila, matatangkad, athletic at kayang mag-switch sa lahat ng posisyon. Nariyan si Jason Tatum, Jaylen Brown at ang Defensive Player of the Year nila na si Marcus Smart. Ayon sa sikat na prediction model ng 538, 86% ang chance ng Boston na mag-champion at 14% lang ang binigay sa Golden State. Ang buong mundo ay nakatingin at karamihan ay inaasahan na matatalo ang Golden State Warriors. Well, sa Game 1 ng serya sa Chase Center, naging maganda ang simula ni Steph. Nagpakawala siya ng 21 points sa first quarter pa lang mga idol. Isang finals record, pero sa fourth quarter naganap ang isang makasaysayang collapse. Nagpaulan ng 3 ang Boston sa pangunguna nila Al Horford, Derrick White. Natalo ang Warriors sa sarili nilang baluarte. Nagkaroon ulit ng ingay, hindi kaya ng Warriors ang physicality ng Boston. Pero nakabawi ang Warriors sa Game 2, pero nang lumipat na ang serya sa TD Garden sa Boston para sa Game 3, naging impyerno ang sitwasyon. Ang crowd ng Boston ay walang awa, minumura si Draymond Green, sinisigawan ang buong team. Naglaro ng marahil ang pinakapangit na laro sa kanyang playoff career si Draymond. Dinomina ang Celtics ang rebounding at ang points in the paint. Nanalo ang Boston, 2-1 ang serye. Pagkatapos ng Game 3, ang naratibo sa media ay halos tapos na. Sinabi ng mga analyst na masyadong matanda at malilit ang Warriors. Ang pinakamalaking tanong, kaya ba itong buhati ni Stephen Curry mag-isa? Dahil sa sering ito hindi na nag-average na malaki si Klay, si Paul ay hirap sa depensa ng Boston at si Draymond naman ay nawawala sa focus. Ang pressure na nasa balikat ni Steph ay hindi na masukat. Kung matalo sila dito, ang kanyang legacy bilang all-time great na walang finals MVP ay tuluyan na magiging mantsa sa kanyang pangalan. Pero June 10, 2022, Game 4 sa TD Garden, ito ang laro kung saan nakataya ang buong season at posible ang buong legacy ng Golden State Dynasty. Kung matalo sila, 3-1 ang magiging deficit, isang pader na halos imposible nang akyatin. Well, mula sa tip-off nakita sa mga mata
mata ni Stephen Curry na hindi siya papayag na matalo. Sa bawat pick and roll pinarusahan niya ang drop coverage ng Boston. Kapag binigyan siya ng kahit isang pulgadang espasyo, ititira niya. Kapag dinikitan siya, aatake siya sa basket. Gagamitin ang kanyang pinalaking katawan na idinagdag niya sa off-season para mas maging malakas upang kumuha ng kontak at pumukol ng mga floater sa ibabaw na naglalakihang mga defender gaya ni Robert Williams. Sa third quarter nang tinangka ng Boston na lumayo, kinuha ni Steph ang bola, nag-dribble siya sa harap ni Derrick White, umatras ng konti at nagpakawala ng isang napakalayong 3-pointer. Bang! Pagbagsak ng bola sa net, tumingin si Steph sa hostile na crowd ng Boston at sumigaw mula sa kaibuturan ng kanyang baga. Inilabas niya ang lahat ng frustration, lahat ng gigil at lahat ng emosyon. Yun ang sandali na alam ng buong arena, hindi siya magpapatalo sa gabing yun. Well, sa huling minuto ng fourth quarter, habang pagod na ang lahat, patuloy na umiscore si Steph, isang floater, isang 3-pointer galing sa pasa ni Draymond. At nang makuha niya ang rebound sa huling segundo, tinapos niya ang laro. Ang kanyang stat line, 43 points, 10 rebounds, 4 assists, 50% shooting mula sa 3-point line. Ito ang itinuturing ng marahil bilang pinakamagandang laro sa buong buhay ni Stephen Curry. Binuhat niya ang buong prangkisa sa kanyang likod sa gitna ng pinakamahirap na sitwasyon. Ipinakita niya ang isang klase ng heroic performance na maihahalin tulad sa flu game ni Michael Jordan o sa Game 6 ni LeBron James noong 2012 na itabla niya ang serye sa 2-2 mga idol. Pagbalik sa San Francisco para sa Game 5, nakahanap ng bagong lakas ang Warriors dahil sa momentum na ibinigay ni Steph. Pero sa larong ito, kakaiba ang nangyari. Para kay Stephen Curry na siyang pinakamagaling na shooter sa mundo, sumablay ang lahat ng kanyang tira sa labas. Nagtala siya ng 0 of 9 mula sa 3-point line mga idol, ang unang pagkakataon sa loob ng 233 na magkasunod na laro na hindi siya nakakapasok ng tres. Pero dito nakita ang ganda ng sistema na itinayo niya dahil masyadong nakatutok ang depensa ng Boston sa kanya para siguradong hindi na maulit ang Game 4. Nagkaroon ng espasyo ang kanyang mga teammates. Dito nagningning naman ng gusto si Andrew Wiggins na nagtala ng 26 points at 13 rebounds habang gumawa rin si Klay Thompson ng mahalagang tira. Nanalo ang Warriors, nakuha nila ang 3-2 lead. Ipinakita ng larong ito na hindi kailangan ni Steph na maging perpekto palagi dahil ang kanyang presensya at gravity sa court ay sapat na para buksan ang laro para sa iba. At dumating na ang Game 6, bumalik sila sa TD Garden. May pagkakataon silang tapusin ang serye sa teritoryo ng kalaban. Sa simula ng laro, lumamang ang Boston ng 12 points. Sumingay ang arena pero hindi nataranta ang Warriors. Nagpakawala sila ng isang makasaysayang 21-0 run. Ang pinakamahabang scoring run sa kasaysayan ng NBA Finals mga idol sa huling kalahating siglo. Biglang natahimik ang Boston. Sa second half naman sinubukan ng Celtics na humabol pero sa kalagitnaan ng third quarter mula sa napakalayong distansya, ipinasok ni Steph Curry ang isang 3-pointer. Tumaligod siya habang pumapasok pa lang ang bola at itinuro niya ang kanyang ring finger. Alam niya na, alam na ng lahat. Sa huling 2 minuto ng fourth quarter, lamang ng 12 puntos ang Golden State. Ang mga fans ng Boston ay nagsisimula ng lumabas ng arena. Habang tumatakbo ang oras, kinuha ni Steph ang bola bago pa man tumunog ang final buzzer. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Umupo siya sa sahig ng TD Garden, tinakpan ang kanyang muka gamit ang kanyang mga kamay at humagulgol ng iyak mga idol. Hindi yun iyak ng basta panalo lang. Yun ay ang pagpapakawala ng 3 taon niyang paghihirap. Ang mga taon na sinasabihan silang tapos na. Ang rehabilitasyon ni Klay, ang mga gabing natatalo sila ng 40 points. Ang mga balitang nagsasabing kailangan niyang umalis sa Golden State para manalo ulit. Lahat ng yun nagtapos sa mga luhang yun sa sahig ng Boston mga idol. Tumunog ang buzzer. Golden State Warriors 2022 NBA Champion, ang ika-4 na singsing sa panahon ni Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Sa gitna ng pagdiriwang habang umuulan ng confetti, formal na inabot ang Bill Russell NBA Finals MVP trophy at walang ibang pangalan na isinisigaw kundi Stephen Curry. Ang kwento ng 2022 ay ang kwento ng isang taong hindi sumuko sa kanyang team, naniwala sa proseso at sa huli, pinatulog niya ang buong mundo gamit ang isang matamis na night-night celebration. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa 2022 NBA Champion ng Golden State Warriors?